Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Tara na, higala, nice to see you. Time for higala ay. There's more to love, kay Vivo, love, kay Chada. Time for higala ay. There's more to love, love, love. CDO, love, love, love. Higala ay, love, love, love. CDO, love, love, love. Tara na, higala, nice to see you. Time for higala ay. There's more to love, kay Vivo, love, kay Chada. Time for higala ay. There's more to love, love, love. CDO, love, love, love. Higala ay, love, love, love. CDO, love, love, love. Anihan na kita sa adlaw sa pistahan sa atong mahal na patron, si Senyor San Agustin. Viva Senyor San Agustin! Si San Agustin na himong bantugang ehemplo sa usa ka pagti nga makagsasala nga nausab sa grasya sa Dios ug nahimong pagpangitan nga santos sa simbahan. Wala kahina tungod sa iyang kasing-kasing, walang patapang. Nagbalin-balin siya ang mga mundo sa nagkadaiyang tinuuhan. Hangtod bilawin siya sa laing mga lugar kung nahiabot sa Milan. Dito iyang nalibalag sa San Ambrosio, kansang maalamang mga wali, nakapagkapit na niyang ato sa tinuod na pagtulog. Giordenahan siya ang pari kung nabato sa kanatid sa iyang mga wali, na hangtod karon anaa pagkakita. Ikonsagrahan siya sa obispo sa ito hangtod sa iyang pagkamatay atong Agosto 28 sa tuig 4 katuig. Gideklara siya na doktor sa simbahan ni Papa Bonifacio sa tuig 1298. Ang ulo sa akong kasaulugan karon mao si Most Reverend Reynaldo Bentino, Percival Doctor of Divinity, the new Auxiliary Bishop of Sacramento, California, USA. Atong choir, Coro de Agostino, lead groups, Parish Pastoral Council, Parish Parish Council, Parish Coordinating Council, Liturgical Ministries, Lecture Ministry, Eucharistic Ministry of Holy Communion, Altar Servers, Music, Greeters, Ushers, Collectors Ministry. Ang atong mga sponsors, Honorable Mayor Rolando Clarence Uy, Honorable Vice Mayor Jocelyn
Provincial Governor and employees headed by Honorable Governor Peter Manabia, Honorable Jeremy Jonathan Pillais and family, Mr. and Mrs. Gonzalo and family, Mr. and Mrs. Henry and Bell Youth and family, our first district councilors, Honorable J. Pascual, Honorable I. Rose Moreno, Honorable Romeo Canizo, Honorable George Cookie, Honorable Jose Pepe Apo Jr., Honorable Malmer Esparcia, Honorable Capito Agilberto Swan, Honorable Roger Abagay, our second district councilors, Honorable Yvonne S. Imano, Honorable James Judy Masana, Honorable Ian Mark Nakaya, Honorable Edgar Cabaglas, Honorable Christian Rustico Anchas, Honorable Maria Nunes Kaani, Honorable Joy Mercedes Balaba, Honorable Suzette Montajas Daba, ex-official, Honorable Yan Lim, Honorable John Michael Elcino, NLP Marketing, Nestor and Don Pascual and family, Mike and Tess Rosette and family, Gloria Ofe Cabanas and family, and Inday Urhina and family.
kinatibok ang katilingban sa Arkidiocese sa Cagayan de Oro. Salamat sa mga grasya nga itong nadawat. Me personally as a priest in the diocese at the beginning, and now as a servant of God in the other country. And so as we bring all our intentions, atong mga tinguha dinhi sa atong Santos Commission karon, magdulsot kita sa atong mga sala, agig pangandam, karon maandam gyud ka sa magsuulo sa presensya sa Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia. Magtungan kita nagapunta sa kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dahil unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Tungod kay kasalamat ng kini, magdungan kita sa atong pananang kasing-kasing sa pagdaig sa Ginoo sa pag-awit himaya sa Dios dito sa langit.
Mag-ampo kita. O Ginoo, pagkuha din sa imong simbahan, ang Espiritu nga imong ipatuhog diha kang San Agustin imong obispo aron sa pagpuno, na kami sa pang Espiritu, unahon unta kami kanimo na ang tukuran sa kinaadman o pangitawan ikaw namo nga tinubdan sa gugma sa kahitasan. Kini ang pagkakayo, inaagi sa imong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhay hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Paninyong maglingkod para sa liturhiya sa mundo. Gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala magaligluso, kay ang imong katawhan nagipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan na palaktan kuunta kanila. Naghimo sila ang usa ka nating baka sa nilunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghanan usab silang mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagbuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayon ako nagahimulo kining maong katawhan. Karon, pasagdi ako ang naglaon ko sila sa nagilaabgon kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kalimatan nga usa kadakong nasod. Apan si Moises nangaliyuko sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaabon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto, pinaagi sa dakong mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto, kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug ang mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad na si Abraham, si Isaac ug si Jacob, ug ang isaan mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaan ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa wala ipadayon sa Ginoo ang nauna-unaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igso, maghigugmaay kita, kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, o nakailang sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makailang sa Dios. Kay ang Dios gugmaan. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma, kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang buktong anak, ngani sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhi, walay katapusan, pinaagi kanina. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundi siya mao'y unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak, aron pinaaging kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Mga igso, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, na maghigugmaay kita, wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan, kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, o mahigpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug ang anaa kanato ang Dios. Kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato o gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak, aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayon kita, ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manito alang sa pagpasinunod sa Santos na Ebanghelyo. Hinihintay
Si Jesus ngun sayang mga tinunan, ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuman, ug usarang iyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan, ayaw daw da si bisan kinsa nga amahan, kay usarang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og Pangulo, kay usarang inyong Pangulong amang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo, kinahanglang mahimo nga inyong sulong. Ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon, ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpagilingkod sa paghinto. Palihong paglingkod. Mayong buntag again. Ako nalipay pa tayo sa pagsulong sa pagtsanan walagway sa simbahan karon. Kay na atong mga lideres sa atong sibiko nga lideres. Kanya nabot sa akong likod ang mga kauban akong mga lideres sa simbahan. To remember what the gospel reading is talking about. It is about leadership in the service. California. O niya, nakamisan akong daghan kayo ng mga tao. Actually, I did in a lot of areas in the United States. Daghan sila kayo, pero hindi nila kung nagtigulpaan ba? I don't know. Tingali tungkol kay sakot ba akong kalipay o kapulba kay kauban man ako ni sila. We were together in a lot of ways. Sa mga ayong butang nga gihimo o sa dili may butang usahay nga gihimo nga magsibat-sibat sa seminaryo. I hope you can relate nga ang pagkasusunod ni Kristo kanunay kana nga i-renew. Dili kana kay tungod kay pista, mga hita na sunod nato kita pista na sad. Og Domingo na sunod kita, Domingo na sad. What happened in between? So, akong isputan ang mga Pangulo tungod kay ang akong reflection karon may tungod ni San Agustin on the many things we Catholics, kitang mga Katoliko, Christian Catholics that I'm talking about, nga atong masilibra o makapaghinambog ta sa simbahan having been blessed with the diverse communion of men and women in the church, worthy of our admiration and inspiration to live fuller and more vibrant Christian witnessing. And among them, sa kanit sa ila, which I have often gravitated to the life of St. Augustine, ang kinabuhi ni St. Agustin.
obispo siya, doktor sa simbahan, patron sa atong katedral. Diin ako naordinahan sa pagkapare, Abril 29, 1991. That was 33 years ago. And I was gone for 6 years ago sa pagpuyo din. Although I had been a fair share of reluctance, kana bang pagkapare ni mo, nahinumdum ko nga naghapa mi dinhi sa dihang giordinahan kami. Namay ako bakas ko sa likod, buhi pa mo na sila. We were whispering. Nag-whisper na, ready na ba ta? Wa ako kadungog, iniingon sa among Lucy Manbit. We were 12 and we were ordained. Wagi nagsulti nga, ready na ko. Tungod gibubaan, I don't know. There was a time in that moment where the feeling of being empty and nothing inside. So, muna na akong i-iskutan na fair share of reluctance to become a priest. And I did experience also the level of trepidation in accepting the ministry of the episcopacy, pagka-obispo, which is akin to the life, the reluctance of St. Augustine, when he was asked to be a priest and eventually a bishop. It is for this very reason, kanina panagtapok na ito karon nga ma-share na ko kaninyo mga patsada na taga-Cagayan de Oro o sa akong mga hinigugmang mga kauban sa pagkalagat sa pagkapare, kauban na itong arsobispo, kaya nag-uban man sa Bishop Seminaryo. We share a lot of things in the journey of priesthood. It is for this very reason I said at the beginning, early on, that I find solace and comfort in the wisdom drawn from St. Augustine. Especially in his writing, sa iyang mga sinulat, wherein he shares a path to holiness and fulfillment in the life of faith for every steadfast person. Kita na, many a times I have found myself in God's comforting presence within the walls of this church. Okay? So, pumunta itong Amerika, kanang corner ka, doon ay mga panahon ng intero adlaw mong nagpamisa, panahon ni rest his soul now, Archbishop took it. When I was commissioned to stay there for the whole long day for confession. So, muna ako naman yung kanina building karon. Nalunod sa ka-wisdom ni St. Augustine that I had carried with me all these years. Niingon siya, muna akong gustong ipaabot ninyo, mga pangulo sa sibiko, o mga pangulo sa simbahan, o mga pangulo sa pamilya. We are all partakers in that responsibility of being leaders. Niingon siya, to know happiness is to have God, and to know God is to have happiness. Kita ba? Ato ginang pangandoy ng malipay ta. Usahay ang atong panlantaw sa kalipay. Saag ba sa iyang nakan tungod kay atong unang-una ang kalipay naa sa pag-angkon sa mga utang nga makita. And we're all victims. We have to be honest with ourselves. Sa tinuray lang, gusto tayo magkaangkon ko ng mga butang, ba? Butang nga makita sa mga tao. When we live in time when there is proliferation of offerings in the world intended to bring happiness and fulfillment in life,
why is it that many more find themselves unhappy and unfulfilled? Doon ako yung istorya. One of the priests here, nga sa iyang pagpangalaga, bisag og lisod kayo at the end of the day, because of the service that he rendered to the people, like visiting hospitals, like responding to people's in their desire to see priests for blessings. At the end of the day, bisag wala sila'y madala nga ilang mabalon sa konbento, wa ako nagsuggest na pagbabalon mo kanunay o mamisita sila sa inyong mga panimalay. Pero at the end of the day, ingon siya nga ang kalipay dili masukod. Happiness is not measured up by the things we accumulated. Doon na ba isa na mga gustong isgutan na ito? Kaya ba many gravitated toward accumulation of fortune and power? Kung maabot na tadana ng mga responsibilidad, we make our head bigger. Bisan tuod ko sa atong una-una, di man iwan, pangalaga naman but subconsciously, you have to be honest with yourself. It is good for people to recognize how we become, but that is very dangerous. Bisan sa pamilya, kanang mga pamilya, mga magkaayon, nahinumdum ko, nga kanang mga magkaayon, I've been serving in the ministry for 33 years. 33 na ko katuig ko ng daghan ko nakita ang mga dagan sa mga pamilya na usahay atong makita ang isa gusto magpadawaw sa isa. But that has nothing to do with what we are talking here. And then, fame manifested within the family, community, local, national government. And the monolith that is social media, we tend to think that this would make us happy, only to realize that the more we have, the more we continue to want. The desire to have that, of course, isgutan na po ka mga dagko kayo na mga account natin, makita niyo sa mga tao. Pero sa katapusan, huwag yapay benta po. Kaya, kanabang the man's infinite hunger? Kanab itong gusto ko manangitan ka na healthy na, di ba? Kanya ka na healthy na, maayo kami na, mas may itong patsada o lawas. Then we tend to crave more and go to the gym and have weightlifting and whatever you have. Pero mo na maigsuon, usahin ka niyo yung social media karon, which is very much, in a lot of ways, a disaster because of the influence. There is a study made not very long ago nga ang depression karon o ang mga nag-uul sa mga batagpon na sa influensya sa social media. Sorry sa mga batagpon, pero muna kami resulta sa mga hinungdan na there is a great premium putting daghan kayo mga programa karon put a lot of premium in the idea of acceptability that we belong. Kanya usahay ang sumbahan dili pud makahatag sa belongingness. Kay kuanto kayo sa mga ritual ba? Kanabi daw very strict to rituals that it denies, it destroys, and it puts aside the ability to welcome, to embrace everyone. So, the more we have, I said, the more we want. An insatiable appetite is created within. Dili tingali atong kagustuhan, pero tungod kay it just grows within.
tungkol sa akong isgutan sa unahan. So, mga igsoon, dumo si Augustine, yun siya, discovery of God in his experience of superabundance of mercy and grace, and his treatise of the infinitesimal and unconditional love of God. Ang kasing-kasing ni San Agustin found his place resting in God. Gusto na ko nang ipaabot sa tanan, including myself, now that I am in a different side of leadership in the church. Augustine's heart found his place of rest in God. He lived his life taking a step closer for his heart to rest in God. I share this, brothers and sisters, because it is a step I would like to take in life, in my ministry as God's shepherd and bishop, to this flock here, or to the flock that God is giving me, whether it be in Sacramento, California, or sa mga kapit nga ako iimbitar na mag-alagad. Muna ako mag-ampo sa tanan. I pray that this may also be the step for all of us, mga opisyal sa katilingban, mga pangulo sa pamilya, o pangulo sa simbahan. This is my prayer, that this may also be all our steps to know happiness. And we don't have to be reminded that over and over again. Nga, manikaw kita nga ba, mga ano sa kalipay, ako nang iisulti kay, sa'yo kayo pag-iskot sa kalipay, lip service, yes. But to achieve such happiness, we should be conscious and cognizant in having more of God in our lives. Again, we have to be intentional in bringing ourselves closer to God. To be more conscious and whatever your full body could help you in bringing yourself to God. So, sa gubo nga pagkasulti, simba mo. Kay naaman sa simbahan, si Kristo presente in His body and blood par excellence. Kunya, mga dugog sa mga sermon, mga homilya sa mga pare, maayaw man sa that. Because to be honest with you, every time we preach, we also preach to ourselves. Nabitaw mo yun na pagkanindot ba sa mong humili, Father, so nice, I think you were talking to me. No, I always tell them that I was talking to myself as well. Just like when you teach your kids, or the civic leaders, when you talk to the constituents, you're telling them, but at the same time you're reminding yourselves in the leadership that the gospel is talking about. Good leadership. A good leader is a person who knows how to serve. Kung ang servisyo, di man na ito ang pag-servisyo, usahay, walay mga reward na siya. Nabaday mga servant na nagitagan o mga lakik niya, mga programa. Di ba? Kaya mga katabang sa animalay, servant. But that's what the gospel is talking about. Ang pagpanglagan sa katilingban, sa pamilya, usahay, walay salamat pagalinaan, pero wala nagpasabot na humuhulog ta sa pag-alaga. Hindi mga parit karoon, mga batano, may panit karoon kayo, may lahat mo pero pag retirement nila, nobody will remember me. Except for the few. Pero wala sila nimuno sa pagpangalaga. The same challenge I would like
sige tuwagi. Pagpangalagad, usahay, walay kuruna, pero adunay kalwasan. Walay payong pista sa tanan. Palihog manindog ang tanan. Magpada sa kwilo kay ang atong aksyon nini atong ihimo sa tumapulong. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga magkakaroon sa tanan. Magbuhat sa tanan sa isa. Pagsasanang mga maganda hindi niya makita. Tuo kami sa usa ka Ginoo si Hesus Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ihalata ang atong mga panginahulan sa lagit ng atong amahan o masaligid kita na iyang ihatag ang atong mga panghulyo sa pag-ingon. Amahan, dunggan ang among pag-ampo. Nga ang simbahan makaamgo sa iyang mga katungdanan sa pagpasiugda sa hustisya sa katawan, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga opisyales sa gobyerno magugihon sa iyang pag-alagad, pinaagi sa pagmugna ng mga programa na makatabang sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sama ni San Agustin, makahimo kita ang mga buhat sa pagsakripisyo, ubos sa tinguha ang makatabang sa atong isig katawa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kadtong italiwan na ng kinabuhian, makatagamtam sa kalipay dayon, kauban sa mga santos sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nangitong Amahan, palawibi ang among pagtuo, aron kami mulabo diha sa imong huma, ug sa kanunay mo alagad kanimo uban sa manghihatagon ug madalay galaygon kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihumang lingkod ala sa liturhiya sa Eucharistia. Para sa kapsay ng pagkalat, palihumang ng mga malas sa mga auditorium boxes sa Eucharistia. Oh
rescue. Dawaton unta sa Dios nga mahal makakahon sa ta. Sa pagsaulog namo sa hanumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy aron kining sakramento sa gugma mahimo alang namo nga timaan sa kahiusa o bugos sa gugma. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang hinumana kaninyo Diyos na tunhayo magkagataho sa ngatanan. Ngayon patanon kayo nga magpasalamat kami kayo kanunay o sa tanang dati. Kaya itugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Agustin. Sa iyon nga imo kami ilikon pinagi sa paningnan sa santos niya na kinabuhi. Imo kami tutuan pinagi sa iyang pagwali o ipadalagdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayon kanimo o pusa uban sa panong sa mga ginong mga santos nagaday kami sa imong kahatando sa walay ipulo nga hapaingon. Pinagi sa iyong anak, si Hesus Kristo ang Ginoo, ang tanang pinabuhi, tanang kasantos, nabihikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigong ikaw kung kumanaw alang kanimo, aron ngagikan sa sinangan hangtod sa kasadban o sa kaputling ng kasa, ikahalat alam sa himaya sa inuwan, busang amahan. Aniya kining mga kasa, huwag kining balaan, tinaagi sa kahon sa iyong Espiritu, o mahimo lawas o dugo sa iyong anak nga si Hesus Kristo ang Ginoo nga isong panawag sa ulog ni misteryo. Niya nang nabili nga siya gimulian. Ikuha siya upan, may pasalamat kanimo o ihatag, may bigas, midayang ihatag ini ngadto sa iyang mga ninunan o mingon. Dawatan ini ninyo matanan kana kay kini o ang akong nawas nga itugyan alang kaninyo.
tapos ang panihapon, may kuha siya o kalis. May pasalamat kami mo o usap o mihatag, may daig mihatag, kiningat to siya ang mga nagunan o miingon. Dawata kini o Panginoon, kamo nga tanan di ka niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa pag-utunhay ng kasabutan. Ang dugo nga iulang ang kaninyo kung alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala ang pasayo. Buhat kini aron paghandong kanan. Imo ang gingalan at tunay alam kanimo, para makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga piling. Una sa tanan, uban ni Maria, inahan na uday sa Diyos. Uban sa mga apostol o mga martir. Uban sa Agustin, o sa tanan ng mga santos, na among isaligan ng makamang kanaman, pinaagi sa ilang mga tunayang pangaliya, na kanimo. Liona amahan nga kining among sakripisyo nga nagapahimuot nagapahipuli ka namang kanha sa atong panagigalaay magapadamat sa kalinaw o kaluwasan sa tibok kalibutan. Liona diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa Yuna, ang imong sulugon si Francisco ang Papa, si Jose ang obispo o sa tanan ng mga kaobispuhan o sa tanan ng mga kaparian o sa tibuok mong katawan ng imong ituos. Patalimog yamaan ang mga pag-angko ng imong katawan nga adiya karon sa imong katubangan. Dugtungan diha sa kadait ang tanan ng mga anak nga wala man ang hiusa di tibuok kalibutan. Mapuuron padayuna sa imong gingharian ang imong mga alagad nga namamatay o ang tanan na amang mga higala nga mabiyan ining kalibutan. Nagalamang kami kadimha magkatagkamtang kami kanunay sa imong himaya nga wala na katapusan. Ikaw ang naghatag ka namin sa tanang pinaagi ni Kristo na amang Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, pihatan niya, ihatag na kanimo, makagagahon na amahan, dihat sa kahiusa, sa Espiritu Santo, ang tanan mo himaya, hangtod sa kahangtod.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami iluwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona. Aron tinabangan sa imong laluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang samok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagpalit ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi sa ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagin kami sa imong kalinaw o kahimusa. Ikaw mabuyog hari hangtod sa kanluran. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanagan ninyo. Ipakita ta ang tibangan sa atong panag-iligsunan.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
ni Kristo. Aron sa pagkahimo namo nga iyang mga bahin, mahimo kaming sama kaniya nga among ikalawat. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Baliw panindo galang sa rektor sa siyudad. Malipayong piyesta na atong tanan. Alam sa atong mahal na Arsobispo, makahulugan ng kasahulugan sa kapistahan sa atong patron, Senyor San Agustin. No? So, kini ako mga pasalamat, no? Ang atong pakpak dito na sa katapusan. No? Yun. So, una sa tanan, pasalamat kita sa atong mayor, Clarix Oy, inabanan sa atong vice mayor o mga miyembro sa konseho, sa pagpasihugda sa dagan ngayong kalihukan sa syudad, aron mahimong mas mabulukon o masadya ang pagsaulog sa kapistahan. O labaw sa tanan, ang iyausap na pag-sponsor ko niya sa atong pagpangamon dito sa katong na dito sa covered board katong walay kapistahan. O nga magkanunayong usap na pakingtambayayon sa kalihukan sa simbahan alang sa kayuhan sa katawhan. Inabanan usap sa atong Congressman Rocos Rodriguez o sa uban. Ikaduha sa naglain-lain ng mga komitiba pinanguluhan sa atong mga kagawad, isip mga co-chair sa atong mayor dito sa syudad. Ilabi na sa Global Procession na pinanguluhan sa atong co-chair, kagawad Honorable Maria Lourdes Gaani, inubanan kang Mr. Bobby Villaluz, inubanan sa kang Dr. Eric Sirodo, no? Nga mao ang atong National Executive Director sa National Commission for Culture and Arts, nga mian nila din sa Cagayan de Oro aron magluyo o maghimo sa mahimong murado sa atong fluvial procession. Inabanan ni Sir Andrew Alda o kang Father Jonas Awayan. Sa atong city tourism, no? Sa atong mga kapulisan, no? Gikan pa sa pagsugod sa Nabina, ang atong Philippine Army, ang Port ID, ang Philippine Coast Guard, RTA, CDR-RMD, mga barangay tanod, ang Marina, PPA, ang Safe River Lifesaver, Dragon Boat, ang City Engineers Office, ang City Public Services, ang City Information Offices, ang mga nagdumala sa Equiparco, sa Kalakala, ang mga participating barangays, ang atong mga Knights of Columbus. Ikatulo sa atong Peace and Order Parish Procession and Floral Offering Committees. Nanguluhan ni Mr. Bobby Villaluz sa atong mga Knights of Columbus o sa mga ahensya sa gobyerno alang sa kahapsayong kalinaw na ako lang nasudni sa unahan. Sa atong Food Committee nga pinangaluhan ni Doc Malin Hungpo o mga kauban inumanan sa pagtuyog usap sa Lourdes College sa mga tagadlian sa RPM. Sa atong decoration o sa visiting sa mga kaparian, akong pasalamat sa mga Mother Butlers inumanan sa San Agustin Cathedral Flower Vendors Association o kang Ma'am Luz Angko o mga kauban. Ikaunog sa atong medics, pinanguluhan ni Dr. Eva Kelly o sa Agdo Medical Mission or Medical Ministry. Ikapito, Mr. and Mrs. Rafael o Charis Portage o sa iyang pamilya sa tinuwing na mag-andam sa Carol de San Agustin na gamit sa proporasyon kagalina sa syudad. No? So, ingon manusap sa mga nangulo sa atong Nabina, ang mga lead groups, uban sa pag-coordinate ni Ms. Inday Tion o mga kauban, o sa mga nangulo sa Misa Nabina, ng mga kanhi, Padre Cora o rektor din sa Cathedral. No? Sugod sa unang adlaw sa Nabina o sa akong kauban ng mga kaparian din sa Cathedral, no? O Padre Rodiano o sa tanang na nangambigit sa atong kalampusan sa tanang mga kalihukan, no? Labaw sa tanan sa atong Arsobispo Jose Cabantan, sa atong Arsobispo Emerito Tony Desma, pero wala siya karon din ang atong mga priest celebrants o sa atong Mass Presider, ang bagong obispo sa Diocese of Sacramento, Auxiliary Bishop, no? Sa Diocese of Sacramento, California, Most Reverend Ray Bersabal. No?
So ang atong pagpainumdum sa iyang presensya dili kanato, dili lang kanang imahin, kundi ang iyang kaugaling mismo na dito sa likod na nagkayo nga imahin. No? So, salamat po kita ni Ana sa tanan ng mga Agustinian Fathers. No? Na sa atong paghangyo na nagkuha kita og relic ng St. Joseph Agustin, wala po sila na magulit sa pag-atag na nato. Ingon man usab kang Santa Monica. Pero ang atong i-enshrine pa kang St. Joseph Agustin. No? O mga isuon, kinitanan natong mga kalampusan, ang atong mga kalipay, pasalamat, atong usahon sa pagpadangat nato sa Dios, pagpakan nato ang Ginoo mga isuon. Salamat sa Diyos. The reason why I'm here because of his invitation. Thank you. Iyo po ang inyong mga ulo alam sa sumunod panalangin. Ang Diyos himaya sa katagbawan o katagbawan sa mga santos. Manalangin kaninyo sa benisyon nga walay katapusan kay nagtugod siya kaninyo nga magsaulo sa pagiling nining adlaw. Amen. Karon na pinaagi sa pagpangaliya sa mga santos na luwas sa mga kadaputan karon o nagtudluan sa mga panigiinan ng ilang santos nga kinabuhi, magalagad uta kanunay sa Dios o sa inyong kaigsuonan. Amen. Nalipay ang simbahan nga nag-igong sa iyang mga anak uban sa mga mulupyo sa langit. Atua dito ang kalinaw, atua dito ang kalinaw walay katapusan. Uban kanilang tanan, makahimo unta kamo sa pagpanagbiya sa mga nalipay sa langit. Amen. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagakahon sa tanan, Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan na ang Santos nga Misa, lakad kamo sa kalinaw aron sa paghigugma o pag-alagad sa Ginoo.